Ang lihim na kanlungan ni Tanggol, dating pugad ng kapayapaan at kaligtasan, biglang napuno ng malamig na takot. Bawat anino'y parang kaaway, bawat tunog ay babala. Dahan-dahang lumabas si Pungay, bakas sa kanyang mga mata ang pangamba. Samantala, sa isang bar sa lungsod, nakita ni Rocky Boy ang dating kasintahan na si Lyra, nakaupo kasama ang isang estranghero. Hawak ng lalaki ang manipis na sobre at ang paraan ng kanilang pagkakatitigan ay nagbabadya ng isang lihim na sabwatan. Gusto sanang lumapit ni Rocky Boy, ngunit isang hindi pamilyar na babae ang sumalubong sa kanila. Walang laman ang kanyang mga mata, puno ng takot, at sa sandaling iyon naramdaman ni Rocky Boy na mas malalim na misteryo ang nagbubukas. Sa istasyon ng pulis, nagsimulang magbago ang grupo ni Pungay sa nakakatakot na paraan. May ilang opisyal na lihim na nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, at ang mga impormasyong dapat ay nakatago ay tumatagas. Isang gabi, habang nagbabantay, nakatanggap si Pungay ng mensahe, isang larawan ng kanlungan ni Tanggol na may nakasulat. Alam namin kung nasaan siya. Mag-ingat. Nanginig ang kanyang katawan. Agad niyang tinawagan si Tanggol. Nang marinig ang babala, naunawaan ni Tanggol na hindi na ito karaniwang sitwasyon. Tinipon niya ang lahat at mariing wika. Kailangan nating maghanda. Hindi ito simpleng pag-atake. May mas malalim na plano sa likod nito. Hinugot ang mga sandata. Naghanda ng depensa. Biglang may kakaibang ingay mula sa bubong. Kumakalansing na bakal, mga yapak. Lahat ay napatingala. Sa dilim, may gumagalaw. Naunawaan nila. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito na ang simula ng bagong kabanata, kung saan bawat katotohanan ay nakatali sa dugo, luha, at pagkawasak, at bawat kapalaran ay nakabitin sa gilid ng dilim. Si Ramon, laging kalmado sa panganib, agad na tumingin pa itaas. Nakita nila ang isang estrangherong bumababa sa lubid. Ngunit nang makita, agad itong tumakas at naglaho sa labas. Agad siyang sinundan ni Tanggol kasama ang 2 tauhan. Narating nila ang lumang bodega. Sa loob, nakatago sa mga anino, may lihim na silid. Sa isang malaking mapa, nakamarka ang buong teritoryo nila. Mga larawan at pangalan ng bawat kasapi ay nakapako, tila plano na ng kanilang pagkawasak. Sa mesa, nakapatong ang isang sulat. Huwag magtiwala sa sinuman sa loob. Nabigla sila. Kumabog ang dibdib ni Tanggol. Naunawaan niyang may taksil sa kanilang hanay. Yumanig ang mga dingding, lalong lumapit ang panganib. Sa labas, pinagmamasdan ni Rocky Boy si Lyra kasama ang estranghero. Nanginginig ang tinig ni Lyra. Ligtas ba talaga ang ating plano? Malamig na sagot ng lalaki. Walang makakaalam hanggang matapos ito. Ngunit hindi alam ni Rocky Boy, ang lalaki konektado sa makapangyarihang sindikato na matagal nang sinusubaybayan ang bawat galaw nila. Sa istasyon, nakipagbuno si Pungay sa kanyang mga isipin. Bawat hakbang, bawat tiwala ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ngunit mariin ang kanyang panata. Poprotektahan niya ang grupo ni Tanggol. Ngunit kung ang kaaway ay nasa loob, paano siya lalaban? Lumalim ang gabi. Biglang kumalabog ang radyo. Sir, may paparating na kotse. Mabilis ang takbo. Armado sila at ang target ay ang istasyon. Sumiklab ang takot. Nagmadali ang lahat sa pinto. Mabigat ang dibdib. Mula sa dilim, lumitaw si Aling Maring, kilalang tagapangalaga ng mga lihim ng baryo. Hawak niya ang isang sulat. Inabot niya kay Tanggol at mariing wika. Ito ang susi sa katotohanan. Nang buksan nila, nabigla sila. Ang nakasulat na pangalan ay isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan nila. Maliwanag, ang pinakamalaking kaaway ay maaaring nakatago sa kanilang hanay. Sa madilim na eskinita, nagtago sina Tanggol at Pungay, nanginginig sa takot at hinala. Mahigpit ang hawak sa sandata, bawat hingay mabigat sa anino ng kamatayan.
Ilang sandali bago, nakita nila ang dalawang nakamaskarang lalaki na bumaba mula sa puting van, hayagang naghahanap sa kanila. Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang sigaw. "Alam namin na narito kayo, hindi kayo makakatakas." Pinisil ni Tanggol si Pungay laban sa pader. "Manahimik ka?" Pulong niya. Lalong bumigat ang hangin, lalong lumapit ang panganib sa bawat pintig ng puso. Naunawaan nila, hindi na ito laban lamang sa mga kaaway sa lansangan. Isa itong digmaan ng tiwala at pagtataksil. At bawat hakbang na kanilang gagawin ay magtatakda kung sila'y mabubuhay o tuluyang mawawala. Mahinang bulong ni Pungay, nanginginig sa takot. "Tanggol, bakit nila tayo hinahabol? Ano ang gusto nila?" Nanahimik si Tanggol, tumitig ng malalim. Mabagal niyang wika. Hindi ito karaniwang pagtugis. May mas malalim na dahilan. Ang ating mga pangalan, ang pangalan ng grupo, pati ang pulis ay nasa listahan. Ibig sabihin, may taksil sa ating hanay. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Pungay. Bawat anino, bawat tunog ay tila lumalapit. Mula sa labas, muling umalingaw-ngaw ang sigaw. "Alam namin na narito kayo, hindi kayo makakatakas." Pinisil ni Tanggol si Pungay laban sa pader, bulong. "Manahimik ka." Lalong bumigat ang hangin, lalong lumapit ang panganib. Samantala, nakaupo si Miguelito sa sahig ng kanyang garahe, sugatan mula sa nakaraang laban. Gusto niyang magpahinga, ngunit biglang nag-buzz ang kanyang telepono. Isang lihim na mensahe. "Hindi pa tapos ang laban mo kay Rocky Boy. Kung akala mo'y tapos na, nagkakamali ka." Ang nagpadala ay isang taong hindi niya inaasahan, isang nilalang na konektado sa kanyang madilim na nakaraan. Sa ospital, dahan-dahang bumangon si Rocky Boy mula sa kama. Nakatingin sa salamin, mariing bulong. "Hindi pa tapos, hindi pa na ngayon." Naglalagablab ang kanyang mga mata sa paghihiganti, bawat hingay puno ng galit at paninindigan. Sa eskinita, naramdaman ni Tanggol at Pungay ang biglang pagbabago ng hangin. Isang pulang tuldok ang lumitaw mula sa bubong, laser pointer na nakatutok sa kanilang kinaroroonan. Mahigpit na hinawakan ni Tanggol ang kamay ni Pungay at bulong. Alam na nila kung nasaan tayo. Ilang sandali, umalingaw-ngaw ang boses sa walkie-talkie. "Alam namin kung sino kayo. Lumabas na. Hindi kayo makakatakas." Mahina ngunit malinaw ang banta. Nag-isip si Tanggol. Hindi ito karaniwang mga tao. May mas malalim, mas mapanganib na puwersa sa likod nito. Biglang sumulpot ang hindi inaasahang pangyayari. Isang mabilis na kotse ang sumalpok sa van na humahabol sa kanila. Sa gitna ng usok at baluktot na bakal, lumitaw ang pamilyar na mukha. Si Erica, minsan ay mahalaga sa buhay ni Tanggol, ngunit matagal na niyang iniiwasan. Malakas ang kanyang tinig. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang kaligtasan mo." Agad niyang hinila sina Tanggol at Pungay patungo sa kanlungan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tanggol, bumalik ang kanyang nakaraan. Ngayon ay nakaugnay sa kanilang kaligtasan. Mula sa dilim, lumitaw ang mga bagong misteryo. Nakatingin si Rocky Boy sa mga lumang litrato, biglang ginambala ng malamig na tinig mula sa likod. "Hindi mo akalaing muling hahanapin ka ng nakaraan." Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi lamang siya ang masasangkot sa laban, kundi lahat ng nasa paligid niya. Hinarap ni Miguelito ang misteryosong estranghero. Ngumiti ang lalaki. "Hindi mo ako kilala, ngunit lalalim pa ang iyong galit." Hawak niya ang maliit na kahon na may kakaibang aparato. Puno ng takot at tensyon ang hangin. Mga nakatagong pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti ay nagsimulang lumitaw, hinahabi ang kapalaran ng bawat tauhan. Pagbalik ni Pungay sa kanilang tahanan,
Nagdiwang ang pamilya. Napasigaw sa tuwa si Dimples nang makita si Tanggol sa pintuan. Ngunit hindi mapakali si Divina, hindi pa bumabalik si Rocky Boy at natatakot siyang may nangyaring masama. Sa hideout, nagngit-ngit ang mga kasama ni Tanggol. Pinaghinilalaan nila si Pungay ng pagtataksil. Iniisip na siya ang nagbigay ng kanilang kalungan sa pulis. Ngunit mariing tumindig si Tanggol. Kilala ko siya, hindi niya tayo ipagkakanulo. Umaasa siyang tama ang kanyang tiwala. Sa kanilang pagbabalik, biglang huminto ang isang van. May bangkay na itinapon sa gilid ng kalsada. Agad nilang sinagip ang lalaki at dinala sa ligtas na lugar. Nang magkamalay, nagulat sila. Si Rocky Boy pala iyon. Nanginginig ang kanyang katawan, puno ng takot ang mga mata. Tulungan ninyo ako, huwag ninyo akong saktan. Pakiusap niya. Tahimik na nagtanong si Tanggol ng pangalan. Tumingin si Rocky Boy at bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon sa hotel, ang gabing tinalo siya ni Tanggol. Nagliyab ang galit at takot sa kanyang dibdib. Ngunit pinakalma ang sarili. Mabagal niyang wika. Tanggol, hindi mo alam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nila sa buhay ko. Sa sandaling iyon, naging malinaw, nagtagpo ang mga pilat ng nakaraan at ang sabuatan ng kasalukuyan. Nakatayo ang bawat kapalaran sa gilid ng paghihiganti, pagtataksil at pakikipag-survive. Mahinang bulong ni Rocky Boy, luhaan, pinibigatan ng takot at alaala. Biglang umalingaw-ngaw ang mga yapak at tinig sa labas. Sumilip si Dimples sa bintana, nanginginig sa takot. Papalapit ang grupo ng mga estranghero, armado, puno ng kasamaan sa kanilang mga mata. Agad tumindig si Tanggol, naglalagablab ang tinig. Dito magaganap ang laban. Parang dumaloy ang kuryente sa silid, kumalat ang tensyon sa bawat sulok habang papalapit ang digmaan. Sa kaguluhan, tumingin si Rocky Boy sa bintana. Nakita niya ang pamilyang minsan niyang pinrotektahan. Ngunit sa dilim, lumitaw ang isang anino. Isang taong kilala niya, isang taong akala niya'y matagal nang patay. Nanginig ang kanyang dibdib. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Samantala, nakatayo si Divina sa likod ng lumang kabinet, mahigpit na hawak ang maliit na baril na matagal niyang itinago. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa alaala ng pagkabata. Mga sandaling siya'y inalipusta ng malulupit na lalaki. Pinilit ang tapang, mariing sigaw. Gusto ninyo ng gulo? Tumama ang kanyang bala sa gulong ng van. Sa isang iglap, bumaligtad ang sasakyan. Nagulat ang mga estranghero. Gumuho ang kanilang plano. Sa loob ng bahay, naunawaan ng lahat. Hindi na ito basta depensa. Nagsimula na ang apoy ng paghihigante. Ang madilim na gabi ay naging bagong kabanata ng dugo at katotohanan. Tumabog ang gas grenade, bumalot ang makapal na usok. Umubo ang lahat, namula ang mga mata, lumabo ang paningin. Hinila ni Tanggol si Rocky Boy sa ligtas na sulok, habang mahigpit na yakap ni Divina ang mga dokumento. Si Dimples, hawak ang kutsilyo mula sa kusina, pilit na nililinis ang daan, ngunit lalo pang bumigat ang usok. Naguluhan sina Marco at ang kanyang mga tauhan, ngunit malamig ang tinig ni Marco sa gitna ng ulap. Hindi kayo makakatakas. Matagal ko nang pinlano ito. Kumislap ang tattoo sa kanyang kamay sa liwanag ng apoy, simbolo ng organisasyong pumatay sa pamilya ni Rocky Boy. Nanginginig sa galit, sumigaw si Rocky Boy. Hindi ko hahayaang ulitin ninyo ang krimen na iyon. Dito na matatapos. Naglalagablab ang kanyang tinig sa paghihiganti. Mariing tumindig si Tanggol. Poprotektahan natin ang isa't isa. Walang maiiwan. Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang anino. Sa bubong, nakatayo ang misteryosong sniper, ang parehong bumaril sa tauhan ni Marco kanina. Ngayon, nakatutok ang kanyang baril kay Marco. Natigilan ang lahat. Kakampi ba siya o bagong kaaway? Bawat segundo'y parang huling pagkakataon. Hindi na ito laban para sa ebidensya o pamilya.
isa itong digmaan sa gilid ng buhay at kamatayan. Apoy, usok, at sigawan ang bumalot sa gabi. Ang susunod na sandali ang magtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang tuluyang mawawala. Sa silid na puno ng usok, lahat ay nabuwal sa sahig. Halos tumigil ang dibdib ni Rocky Boy sa takot. Habang napasigaw si Dimples, hinila ang kanyang ina palayo sa apoy. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Tanggol. Mabubuhay tayo kung mananatili tayong magkakasama. Hinila niya sina Rocky Boy at Divina mula sa panganib. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Tanggol ang isang nakatagong lagusan sa ilalim ng sahig. Isang lihim na pintong matagal na niyang nakalimutan. Dito, bulong niya, pinangunahan ang lahat patungo sa ilalim, dating lumang bodega. Sandaling nakahinga sila ng ginhawa, ngunit nanatili ang takot. Sa itaas, umalingaw-ngaw pa rin ang galit na tinig ni Marco. Mahigpit na hinawakan ni Tanggol ang kamay ni Rocky Boy. Kailangan na nating ilantad ang katotohanan. Tapusin na natin ang laban, bago nila wasakin ang ating mga mahal sa buhay. Nagliyab ang mga mata ni Rocky Boy sa bagong paninindigan. Mula sa likuran ng silid, may kakaibang ingay. Gumalaw ang isang lumang kahon at mula rito lumabas ang isang matandang lalaki. Nakilala siya ni Tanggol, dating guro at tagapayo ng kanyang ama. Malamig ang ngiti ng matanda. Akala ninyo wala akong alam? Matagal ko nang minamasdan ng lahat. Ikaw si Marco, kayong lahat ay mga piyesa sa larong matagal ko nang binuo. Ngayon, oras na upang pagbayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Nanlamig ang lahat. Naunawaan nilang lumalim na ang laban. Hindi na ito basta pakikipag-survive, oras na upang singilin ang mga utang ng nakaraan. Hindi alam ni Tanggol na si Rocky Boy ang misteryosong anino na matagal na niyang nakikita. Para sa kanya, isa lamang itong mukha, posibleng banta, ngunit hindi kaaway na kinamumuhian. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Tanggol si Pungay na sugatan sa gubat. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito. "Huwag kang matakot, ligtas ka sa akin." Bulong niya, pinunasan ng dugo sa kanyang noo. Ang tagpong iyon ay nagpasiklab ng apoy sa puso ni Rocky Boy. Nakita niya ang malasakit ni Tanggol sa babaeng itinuturing niyang sagisag ng paghihiganti. Muling nagliyab ang galit. Darating ang araw na maghihiganti ako." Bulong niya, mariing nakapikit ang kamao. Lumipas ang mga araw, lalong tumindi ang tensyon kina Tanggol, Pungay, Miguelito, at Rocky Boy. Nabalisa ang buong baryo. Si Miguelito, puno ng galit kay Rocky Boy, naghanda ng kanyang mga tauhan. Sa isang gabing maliwanag ang buwan, inambus nila si Rocky Boy. Mabagsik ang sagupaan. Lumaban si Rocky Boy, ngunit natalo, duguan at sugatan, iniwan sa lupa. Bawat hampas ay nag-iwan ng pilat sa kanyang mukha. Ngunit, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tanggol. Babalik ako at sa susunod mas nakakatakot. Sumpa niya, umalingaw-ngaw sa dilim. Si Pungay, bagaman takot, nanatiling nasa tabi ni Tanggol. Kumapit siya sa pagkakaibigan at tiwala, dahan-dahang pumapasok sa mundo ng mga mandirigma, natututo ng kanilang taktika at mga lihim. Nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kailangan nating maging handa, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Lalong gumulo ang landas ng bawat tauhan sa anino ng tiwala, paghihiganti, at nalalapit na digmaan. Naglalagablab ang mga mata ni Tanggol sa paninindigan, bagaman kumakabog ang kanyang dibdib sa takot. Sa malalayong bundok, tila may nakatagong panganib. Habang nagbabantay sa ilog, nakakita siya ng anino. Sa liwanag ng buwan, si Rocky Boy iyon, nakamaskara, may mapanghamong ngiti. "Hindi ka nagbago, Tanggol," bulong niya. Kumalat ang malamig na takot sa katawan ni Tanggol. Hindi niya alam na sa likod ng malasakit ni Rocky Boy ay naglalagablab ang apoy ng paghihiganti.
Itinulak ng rebelasyong iyon si Tanggol na tipunin ang kanyang grupo. Nagplano sila ng depensa, hindi alam na may espiya sa kanilang hanay. Napansin ni Pungay ang kakaibang kilos ni Miguelito. Mas madilim ang kanyang plano. Hindi lamang ang pagkawasak ni Rocky Boy, kundi pati si Tanggol at ang kanyang mga kakampi. Kinabukasan, sumiklab ang labanan sa pagitan ng bundok at ilog. Nakipaglaban si Tanggol sa mga tauhan ni Miguelito, habang si Rocky Boy ay nagbabalak ng paghihiganti. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Lumitaw ang isang misteryosong babae, nakabalabal ng itim at nakamaskara. Malamig ang kanyang tinig. Hindi ninyo akalaing darating ako ngayon, hindi ba? Natigilan ng lahat. Kalaunan, nalaman ni Tanggol na ang babae ay konektado sa nakatagong nakaraan ng kanyang pamilya. Isang lihim na matagal nang nakabaon, kayang baguhin ang lahat. Si Pungay, bagaman nanginginig, pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Sa kanyang isip, hindi natin alam kung sino ang kaaway at sino ang kakampi. Natapos ang gabi sa kalituhan at takot. Bawat tauhan ay naglakad sa hiwa-hiwalay na landas. Mabigat ang puso sa hinala at galit. Si Rocky Boy, bagaman sugatan at talunan, nanatiling matatag. Naglalagablab pa rin ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Maingat na nagpatuloy si Tanggol, dala ang pangakong paghihiganti sa kanyang puso. Alam niyang bawat hakbang ay may nakatagong panganib. Naghintay si Pungay, handang pumasok sa madilim na mundo ng mga mandirigma. Maliwanag, papunta sila sa mas malalim na tunggalian. Susubukin ang tiwala, mabubunyag ang pagtataksil, at ang paghihigante ay magtutulak sa kanila sa mas nakakatakot na mga laban. Ang mga bundok, ilog, at kagubatan ay magiging tahimik na saksi sa kanilang digmaan. Uugong sa bawat lihim, bawat pagtataksil. Bawat isa'y nag-isip, sino ang mabubuhay, sino ang magtatagumpay, at sino ang tuluyang mawawala sa bitag ng galit at puot. Bawat eksena'y puno ng damdamin, tensyon, misteryo, at mga sandaling tumatagos sa puso. At ang laban ay hindi matatapos, lalo pang titindi ang banggaan ng tiwala at paghihiganti sa mga susunod na kabanata. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.